requested, Cancer. This is a Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of February. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay, remind ko uli kayo, yung mga nagme-message sa inyo, hindi ako yon. Ang nag-iisang account natin, isa lang yung pina-follow, which is yung backup account natin na kay Angeles 11. Okay, kung maraming pina-follow yan at pina-follow kayo, hindi ako yan. Isa lang yung pina-follow ko para malinaw. That is yung backup account natin kay Angeles 11. Okay, Cancer, as requested. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of Feb-Ibig. Alright. Let's see kung ano meron para sa mga Cancerians. Mukhang pumapalag ang mga barang. Okay. Para sa mga crystals, sa mga interesadong bumili ng crystals, PM nyo lang ako para sa special rate. Meron tayong mga promo if you buy 2 or more pieces. Meron tayong mga discounts. Okay. Just send me a direct message. Okay, doke. Cancer. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus for the month of February. Sana naman maganda ang reading ng mga Cancerians. Alright, let's see. Cancer, anong meron? Kasunduan. Lagi naman, di ba, yung mga Cancerians? You always meet your person halfway. Sabi ng mga Cancerians, especially on the side of the feminine. Sabi ng feminine, real talk tayo, okay? This is a very taklesa energy, yung feminine, no? Yung feminine sa connection na to, sabi niya, kailangan nyo nang mag-usap, you and your person, para magkaroon ng kasunduan, dapat magkaroon ng positive transformation sa relationship, okay? And then, dapat daw magkaroon ng decision na, nagkaroon dito ng decision, nagkaroon dito ng energy where nagkaroon ng pag-uusap na hindi maganda because someone feels that the other person is not fully invested. Okay? Kulang sa gawa, kulang sa effort, kaya daw yung relationship ng mga Cancerians ay not strong enough. Lagi na lang daw avoiding conflict, lagi na lang daw nagpapasensya, at hindi naman pwedeng lagi na lang pasensya, kailangan ng positive transformation and meeting each other halfway para maging okay ang relationship na to. Okay? So, obviously, pagka ganyan na isa lang yung, or mas may hard work at mas may effort yung isa, mas invested at mas nag-e-effort yung isa. Okay, kaya nga partnership, dapat dalawa kayo, no, na nagwo-work on sa relationship. But since mas nagdadala ng relationship yung isa, nagiging toxic, no? Nagkakaroon ng scoreboard, tampuhan, resentment, because someone is not giving enough effort sa relationship to make the connection feel secure enough para sa inyong dalawa. Okay? Sabi ng feminine, maraming non-negotiables sa relationship na to. Pero sabi ng feminine, sa connection na to, marami na rin siyang na-bring up, no, na heartache, disappointment sa person niya, dun sa masculine. Okay? But it seems like parang hindi naman siya naririnig or umuoo lang, pero hindi naman kulang sa gawa. Okay? Wala daw hard work energy. Because of that, sabi ng mga Cancerians, parang nakakapagod na rin ang connection na to. Especially on the side of the feminine, sabi niya ready naman siya, alam niya what she brings to the table, but parang ang natatanggap daw niya ay heartbreak at disappointment. And because of that, I feel meron din mga revelation in the past, mga hindi magandang energies, but I don't feel na totally ended tong connection na to, parang very shaky lang, at someone is trying to like dumistansya muna because sobra na siyang na-hurt. Sabi ng feminine, gusto naman niyang maging stable yung connection na to, mag-build with the masculine, pero sabi ng feminine, hindi niya kayang lagi na lang siya yung nagbibigay, at hindi niya kaya na siya na lang lagi yung like nag-e-effort para maging okay yung connection na to. The reason for the reading is, yung masculine here, sabihin natin, no, na nasa transition pa rin, nung sabihin natin boyhood to manhood, and like from like playing around and being irresponsible sa relationship, tumatawid siya, but medyo kumbaga sa bridge, na dito pa siya sa dulo ng bridge, okay? Nakulang pa siya sa realization para totally tumawid siya, going towards
pagiging responsable, pag-iba sa responsible energy ng relationship. Parang ito yung teenage years, early 20s, laro-laro lang, hindi sigurado, naghahanap pa ng options, tapos may bridge, no? Going towards sa mas stable connection, sa mas stable energy of commitment. So, kung may bridge dyan, nandito pa yung masculine. Parang nakikita niya yung parang good side nung pagkakaroon ng like stable connection, mapayapa, wala nang pag-aaway, wala nang trust issues. Pero nandun pa rin siya sa middle ng parang ang hirap pa rin iwanan nung, itong chapter na to. Okay? Because of that, sabi naman ng feminine here na pareho naman kayo, no? Both of you, nakikita nyo yung sarili nyo in the future. Kaya lang, yung level of readiness for this connection, magkaiba. And because of that, yung isa sa connection na to, I feel this is more on the feminine end. Sabi ng feminine is parang kailangan mo na niyang lumayo, mag-walk away, or i-distansya yung, to disconnect muna yung emotions niya kasi na-hurt siya. Okay? Sabi ng mga Cancerians, ang pinagdadasal lang naman nila is magkaroon na ng pagkakasundo sa relationship na to. Common ground. Kumbaga, kasi parang magkaiba ng gusto, magkaiba ng readiness. At magkaroon ng positive transformation. Sabi ng feminine here, medyo nag-hold back siya ng offer of love. Kasi, napapagod na daw siya. Strength card in reverse. Sabi ng person ng mga Cancerians, totoo naman yung love na offer dito. I feel pareho naman kayo na mahal nyo yung isa't isa. Again, this is just like, magkaiba, I feel magkaiba kayo ng dictionary. Ano ba yung commitment? Ano ba yung readiness? Ano ba yung responsibilities nyo pareho to make this connection work out? Okay? Sabi ng person mga Cancerians, mahal nyo yung isa't isa, but someone is being dishonest. May dalang dishonesty yung isang energy or yung isang person sa connection na to. Okay? Alam mo yung energy, kapag hindi ka ready, kahit mahal mo yung person mo, kaya mong magsinungaling, kaya mong maging dishonest, kaya mong, because of unreadiness, not because of hindi mo siya mahal. Mahal mo siya eh. And aware ka, minsan, na nasasaktan mo siya, pero hindi mo rin maintindihan yung sarili mo, bakit paulit-ulit ka, no? And ang nakikita kong energy na to is more on the masculine. Alam ng masculine na hindi siya ready at nasasaktan niya yung feminine, pero hindi rin niya maintindihan yung sarili niya, bakit hindi niya kayang, like, dire-diretso yung pagbabago. Okay? So, may mga fear and doubt dito kung matatapos ba yung mga energy of betrayal at makaka-move forward ba talaga sa better energy, sa better situation. Until the end of April, Cancerians, I feel, wala akong nakikitang breakup. Andyan pa rin kayo, kapit, no? Na parang you feel tied to each other's energy, na kahit medyo toxic, hindi nyo naman maiwanan ang bawat isa. Magkakaroon din dito ng choice to stay, to work, na ayusin ang relationship. But someone would like, mag-hold back ng konti, no? Kasi napapagod na, especially sa side ng feminine. Sabi ng feminine, meron siya mga titignan kung may mabibuild sa connection na to, but hindi na siya mag-e-effort tulad ng dati. Meron ding iniisip yung feminine na parang, mas okay ba na mag-isa muna siya? Mas okay ba muna ng time out, okay, na magkaroon ng cool off, kumbaga, para mapag-isipang mabuti itong relationship na to, kung healthy ba or not, okay? Itong new beginning na to, it's either new beginning together, depende na to dun sa feminine, kasi parang the energy of pagod is on the feminine, okay? So, it's either magde-decide yung feminine at kayong dalawa, kung magkakaroon ng taking a leap of faith towards like single blessedness, or mag-stay kayong dalawa, or ipipiliin nyo pa rin na i-work out to, at tignan kung hanggang saan kayang i-fix yung relationship na to. Okay? So, kailangan mag-usap and equal, like, give and take to meet each other halfway. To balance the energy, Madagascar Rose Quartz. If you're manifesting abundance, Brazilian Citrine. To connect with the divine, Amethyst. And to have mental clarity, Amethyst. Protection from bad juju, we have the Nazar charm. We also have the black tourmaline. Protection, anti-evil eye to ground your energies. Okay? Carnelian for courage, motivation, and good luck also. So for now, this is just nagpapakiramdaman kayo to stay or to go.
And kung ano yung magiging outcome ng relationship, nasa free will nyo. Lalo na kung paano nyo aayusin together tong relationship na to. And I pray makagawa kayo ng best decision for the both of you.